Ano ba yan? Kalmado at mahinang reklamo ni Anita. Nakakaantok na. Kung hindi ko lang to kailangang tapusin. Nakaupo si Anita sa maliit at lumang mesa sa kusina. Pagkatapos niyang maglinis ng bahay, pag-aaral naman ang kanyang inatupag. Muli siyang humigop ng kape bago bumalik sa pagbabasa ng libro. Maya-maya'y pumasok ng kanyang ina. Narinig pa ni Anita ang tunog ng mga takong nito sa sahig. Amoy niya ang sigarilyo rito at mumurahing pabango na kumapit sa damit. Ayos pa lang ng nanay niya. Alam niyang ginugol na nito ang magdamag sa club. Anita! Ano bang makakain dyan? Pahingi nga. Nagugutom ako sa last kong kliyente. Naiinis ako. Pinatuwad agad ako. Wala man lang biniling pagkain para sa akin. Inihulog nito ang bag sa lamesa at pabagsak na umupo sa sofa. Marahang tumayo si Anita. Sanay na siya sa mga salitang lumalabas sa bibig ng kanyang ina. May adobong paa ng manok paborito. Iinitin ko po muna. Tumango-tango naman ang nanay ni Anita habang nagtatanggal ng heels. Oo, initin mo. Takting yan. Gutom na ako. Pinagod ako pero hindi man lang ako pinakain ng panot na yon. Nagpatuloy na lang sa pagrereklamo ang mama ni Anita. Inabalan na lang niya ang sarili sa pag-iinit ng pagkain nito. Hindi na masyadong inintindi ang mga sinasabi ng kararating lang sa tahanan nila. Narinig niya na ang kwentong yon ng maraming beses. Iba't ibang senaryo pero iisa lang din naman ang patutunguhan. Matagal nang nagtatrabaho ang kanyang ina sa club kaya sanay na siya rito. Kinamulatan na ni Anita na iba't ibang lalaki ang kasama nito. Kinamulatan niya na rin na ang perang pinapakain nito nanggaling sa pagiging bayarang babae ng mama niya sa club. Ayaw niya yon pero ano bang gagawin niyang pagrereklamo? Yun ang bumubuhay sa kanilang 5 magkakapatid na lahat ay iba-iba ang ama. Maya-maya'y dumating ang kanyang ate. Isang bayarang babae din. Hindi hinikayat ng kanilang ina pero hindi rin naman pinigilan ng magdesisyong magtrabaho sa club. Ganoon kagulo ang mga buhay nila. Maaaring iniintindi sila ng kanilang ina, pero sa maruming paraan nga lang. Tumawa ang ate Ana niya. Ano yan? Nag-aaral ka pa rin? Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang mag-aral. Magiging katulad ka lang namin ni mama. Sayang ka naman. Mabenta ka sa club. Ganda at ang sexy mo pa naman. Sure talaga akong may ibang lahi ang tatay mo. Lebanese ang tatay niyan. Sabi naman ng kanyang ina na abala na sa pagbibihis. Muling tumingin sa kanya si Ana. Ano? Pwede ka na naman eh. Kaya na yan. 16 ka pa lang pero pwede na yung katawan mo sa club. Kung gusto mo, sayaw-sayaw ka muna tapos hanggang table lang para may pangdagdag ka sa baon mo. Wala akong pakialam. Mahina pero naiinis na sabi ni Anita. Ayoko nang marinig yan. Sa tingin mo talaga gusto ko ng ganyang trabaho? Bakit pa ako nag-aaral kung gagaya ako sa inyo? Mapanuyang tumawa si Ana. Anong sinabi mo? Makapagsalita ka. Kala mo hindi ka napapakain ng ginagawa namin ah. Alam ko naman yun ate at salamat. Pero hindi mo ako mahihikayat kasi wala naman akong pakialam. Ulit na sabi ni Anita. Ayoko nang marinig ang tungkol sa pag-aaya mo sa akin. Hindi ko naman kayo minamaliit, pero ayoko rin ang maging katulad ninyo. Huwag mo akong patitigilin sa pag-aaral dahil lang gusto mong tumulad ako sa inyong dalawa ni mama. Ayoko magtrabaho sa club. Napailing ang kanyang kapatid na si Ana. Talaga? Anong akala mo? Anong magagawa ng mga makakapal na libro mo at pag-aaral? Akala mo ba magbabago ang lahat dahil dyan sa pag-aaral mo? Lalandi ka lang naman din. Pinisil ni Anita ang mga kamay pagkatapos niyang ilapag ang pagkain ng kanyang ina. Gusto ko lang ng normal na buhay. Gusto ko ng mas maganda kaysa sa ginagawa niyo ni mama. Gusto ko ng trabaho na hindi ko kailangang ibenta ang sarili ko para sa pera. Tumawa ang kanilang ina at humiga na sa sofa. Huwag mo nang kulitin yan, Ana. Nag-aaral. Hayaan mo kung saan siya masaya. Hindi niyan maiintindihan ang ginagawa natin kasi ayaw niya. Sa kahoy, Anita, ginagawa namin ang mga bagay na kailangan namin gawin. Ano bang masama sa pagiging pokpok? At least, nabubuhay tayo. At yan, nakakapag-aral ka. Ayaw niyang magsalita pero hindi talaga mapigilan ni Anita.
Pasensya na po. Pero para sa akin, mali po talaga yan, ma. Parang mas gusto ko pa pong maghirap magtrabaho kaysa gawin ang ginagawa ninyo. Gusto ko po ng bagay na magiging proud po akong sabihin sa iba. Hindi ang magpapahiya sa akin. Pasensya na po. Pero ayoko pong maging katulad mo. Ayoko maging katulad ni Ate Ana. Hindi nagsalita ang nanay niya. Hindi naman kasi ang mama niya ang tipo ng magulang na pinapalaki ang mga bagay. Okay lang yon, pero kapag sumusobra na, parang napupunta na lang sa wala talaga itong pakialam sa kanilang magkakapatid. Ang impokrita mo? So anong sinasabi mo? Kinakahiya mong trabaho namin ni Mama? Bulalas pa ni Ana at parang nag-aamok ng away sa kanya. Namula ang mukha ni Anita sa inis. Ayoko maging katulad mo, ate. Hindi ko isusuko ang buhay ko at itapon katulad ng ginawa mo. Inangat ni Ana ang kilay. Talaga? Akala mo ba makakatakas ka sa buhay na meron tayo? Akala mo ba matatakasan mo ang buhay na to dahil nag-aaral ka? Timang ka. Hindi mo matatakasan kung ano ka. Kasi ang pinagmulan natin, ganito na talaga. Hindi mo matatakasan kung saan ka nanggaling. Ambisyosa ka. Bumalik na lang siya sa pag-aaral. Ayaw pansinin ni Anita ang kanyang ate. Kahit kailan naman, hindi talaga sila magkasundong dalawa. Hindi sila magkasundo dahil magkaiba ang kanilang mga pananaw. Nang pinili nitong maging katulad ng kanilang ina, hindi niya talaga yun nagustuhan. Bahagya pa nitong ginulo ang mga gamit niya sa lamesa. Aral pa ng aral? Wala namang kwenta? Ate, ano ba? Naiiyak niya ng sabi at kinuha ang mga gamit niya. Sigurado na hindi na siya makakapag-aral ng matiwasay sa gabing iyon. Kahit gaano ka pa magsikap mag-aral, kahit ilang libro pang basahin mo, gagaya ka lang din sa amin ni nanay. Bahagi ka ng pamilyang to. Pare-pareho lang tayo ng mga dugong dumadaloy sa mga ugat natin, kahit magkakaibang ating mga ama. Sige, mag-aral ka, magpaka-ipokrita ka. Makibagay ka dyan sa mga tao sa labas na isang pagkakamali mo lang, huhusgahan ka agad kahit marami ka namang nagawang tama at maganda. Magsasawa ka rin dyan sa ginagawa mo. Magiging katulad ka rin namin. Ayaw mo ba nun? Madali lang ang pera sa ganun. Bumukaka ka lang. Tumulo ang mga luhas sa mga mata ni Anita. Pinisil niya ang mga kamay upang pigilan ang mga yon. Ayaw na ayaw niyang ipapakita sa ibang tao, lalo na sa kanyang pamilya na umiiyak siya ng ganoon. Ano ba? Naiinis niyang bulyaw sa kapatid. Ayoko ng ganyang buhay, ate. Ayoko maging katulad mo o ni Mama. Gusto kong buuin ang sariling kinabukasan ko na hindi sumasayaw sa club o nagpapagamit kong kani-kaninong mga lalaki. Tumayo si Anita habang iniipon ang kanyang mga gamit sa loob ng bag. Wala akong pakialam kung anong iniisip mo, ate. Hindi ko hahayaan na maging buhay ko ang sayo. Hindi ko gagayahin ang ginawa mo na gumaya ka lang sa ginagawa ng nanay natin. Gagawa ko ng sarili kong landas. At kung hindi mo maintindihan yan, huwag mo na lang akong kausapin. Kung nagsusumbat ka na ikaw ang nagpapalamon sa akin, huwag kang mag-alala dahil ako nang magpapalamon sa sarili ko. Mabilis na lumabas si Anita sa kusina. Iniwan ng inat ang kapatid roon na walang ibang ginawa kundi hikayatin siyang maging katulad ng mga ito. Alam niyang hindi siya nauunawaan, ngunit alam din niyang hindi siya pwedeng sumuko. Hindi niya papayagan ang sarili na madala sa parehong buhay na pinili ng mga ito. Hindi niya hahayaan na ang mga ito ang magtakda ng kanyang landas, kahit na may nagagawa naman ang dalawa para sa buhay niya. Subalit bakit kada pilit niyang ayusin ang buhay, doon naman mas lalong nasisira. Hey Anita! Bati ni Edmar sa kanya, ang manliligaw niya sa loob ng ilang buwan. Tapos ng klase mo, hindi ba? Gusto mo bang mag-date tayo? Tayong dalawa lang Sana hindi nakasamang storbo mong best friend. Napalunok si Anita, nahihirapang sabihin ang kailangan niyang sabihin sa binata. Edmar, may dapat tayong pag-usapan. May sinabi kasi sa akin ng kaibigan ko about sa mga ginagawa mo sa ibang mga lalaking nagpapapansin sa akin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Edmar at matamang tumingin sa kanya. Anong meron? Anong sinabi nila sa'yo? Siniraan ba ako? Huminga si Anita ng malalim. Siniraan? Sa tingin ko, hindi naman paninira yon. At sa tingin ko,
Oras na para tumigil ka sa panliligaw sa akin, Edmar. Nanlaki ang mga mata ni Edmar, malinaw na nagulat sa mga sinabi niya. Ano? Bakit? Sabihin mo sa akin, nagbibiro ka lang, Anita. Hindi, Edmar. Sabi ni Anita at mabilis na umiwas ng tingin sa binata. Hindi na to nakakatuwa. Ang mga ginagawa mo, nakakatakot na. Yung mga reaksyon mo kapag may ibang lalaki na lumalapit sa akin, pati na yung simula ng mga away, yung pagbabanta mo sa kanila na parang pag-aari mo ko. Hindi tama, Edmar. Wala kang karapatang gawin yun sa kahit na kanino, lalo na kung ako lang ang dahilan. Namula ang mukha ni Edmar at tumayo habang ang postura ay matigas na puno ng galit. Anong ibig mong sabihin? Pinoprotektahan kita, Anita. Akala mo ba hahayaan ko na lang na may ibang lalaki na umaaligid-aligid sa'yo? Oh, ano namang problema ron, Edmar? Tanong ni Anita at tumayo na rin. Akala mo pinoprotektahan mo ako pero hindi. Kinokontrol mo ako. Hindi mo ako pag-aari. Walang may karapatang magmay-ari sa akin dahil ako lang ang nagdedesisyon para sa sarili ko. Pwede ako makipag-usap kung kanino ko gusto. At kung naagrabyado man ako sa mga sitwasyon, sa akin na lang yon at huwag ka nang mangialam. Pinahihintulutan kitang manligaw sa akin, pero irespeto mo naman ang personal space ko. Kumislap ang frustration sa mga mata ni Edmar. Hindi mo ba naiintindihan? Ginagawa ko to kasi mahal kita. Mahal kita. Hindi ko hayaang may ibang tao na kunin ka sa akin. Wala nang ibang makakakuha sa'yo, Anita, kundi ako lang. Bumaha ang gulat sa mukha ni Anita dahil sa mga sinabi ng binata sa kanya. Edmar, tigilan mo na. Hindi to pagmamahal. Masyado kang obsessed sa akin. Hindi mo ako pwedeng pilitin na maramdaman ang hindi ko naman nararamdaman. Ayoko nito. Ayokong patuloy mo akong ligawan. Gusto kong tumigil ka na. Sobra na to. Sa kabata pa ako. Nag-aaral pa tayo kaya bakit ganyan ka umasta? Lumapit sa kanya si Edmar at akala niya pa nga'y sasaktan siya nito. Hindi mo pwedeng sabihin tumigil na ako. Hindi ko gagawin yan. Hindi ako titigil. Hindi ako susuko sa'yo. Nanliligaw ako para maging tayo. Kaya ayoko. Hindi makapaniwala si Anita sa mga asal ng binata sa kanya. Edmar, kailangan mong maintindihan. Gusto kita pero hindi naman ganito. Hindi ganyan ang attitude na gusto ko. Gusto ko ng isang tao na nare-respeto ang mga desisyon ko. Hindi isang tao na kumikilos na parang siyang may-ari sa akin. Baliw ka ba? Napailing si Edmar. Halatang hindi makapaniwala sa mga sinasabi niya at sa mga gustong mangyari. May ilang saglit ng katahimikan sa pagitan nila. Ngunit bigla yung nagbago. Mula sa galit ay naging isang takot na ekspresyon, isang desperadong emosyon. Akala mo ba baliw ako? Tanong ni Edmar, mababa na ang boses at may matinding emosyon na nakabahi doon. Bakit? Masama bang mahumaling sa'yo? Gagawin ko ang lahat, Anita. Lahat para mapunta ka sa akin. Dapat magustuhan mo rin ako. Hindi mo ako pwedeng tanggihan. Kung hindi mo ako tatanggapin, pupunta ako. Pupunta ako sa ilog. Wala na akong dahilan para mabuhay. Natigilan siya at mabilis na lumayo rito bago tinanaw ang ilog na malapit sa kanila. Parang tumigil ang hininga niya habang titig na titig kay Edmar. Hindi siya makapaniwala na tinatakot siya ng ganoon ng binata para lang manipulahin ang mga desisyon niya. Edmar, tigilan mo na. Hindi tamang sinasabi mo. Binablackmail mo ba ako? Huwag mong gawin to dahil hindi nakakatuwa. Natataranta niyang bulyaw kay Edmar. Humakbang si Edmar palapit. Hindi pa rin paawat sa gusto nitong mangyari. Gagawin ko to, Anita. Hindi mo naman ako mapipigilan kahit ano pang sabihin mo. Ano bang sabi ko? Gagawin ko lahat maging akin ka lang, hindi ba? Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Kung tatanggihan mo ako, kung lalakad ka palayo, wala na akong dahilan para mabuhay. Mas lalong tumulo ang mga luha ni Anita. Naguguluhan sa mga sinasabi at pagmamanipula sa kanya ni Edmar. Tila natrap siya sa isang sitwasyon na hindi niya naman gusto at hindi alam ang gagawin. Alam niyang nasasaktan si Edmar, ngunit hindi yon ang tamang paraan para ipakita ang pagmamahal. Hindi niya alam kung anong tamang desisyon ang gawin. Iniisip niya na baka nagbibiro lang si Edmar. Ngunit nang maglakad na ito patungo sa ilog, doon na nabalot ng takot ang kanyang puso.
Edmar, hindi! Sigaw niya habang tumatakbo para maabutan ito. Pakiusap, huwag mong gawin to. Ano ka ba naman? Sira ulo ka ba? Hindi lang kita sinagot at binasted. Gusto mo nang sirain ang buong buhay mo? Lumingon si Edmar sa kanya at punong-puno ng pakikiusap ang mga mata. Kung ganun, piliin mo ko, Anita. Kailangan kita. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Nararamdaman ni Anita na ang mga luha ay patuloy na dumadaloy habang tinitingnan niya ang mga desperadong mata ni Edmar. Parang may mga kamay na humahawak ng mahigpit sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung ano bang pinasok niya, kung bakit kailangan niya pang makilala ang binatang nasa kanyang harapan ng sandaling iyon. Gusto niya naman sa Edmar, pero sobra ang nararamdaman nito para sa kanya at ayaw niya yon. Ayaw niyang kontrolin siya nito. Pero yon at kaya nitong gawin sa isang iglap. Huminga siya ng malalim, pumayag na kahit labag sa kalooban. Sige, oo na. Tatanggapin na kita na maging boyfriend ko. Pero kailangan mong mangako. Edmar, wala nang ganitong mga banta. Kailangan mong magbago. Hindi to pwedeng magpatuloy. Nagbago ang mga mata ni Edmar at ngumiti ng malawak. Niyakap siya ng binata ng mahigpit. Ngunit si Anita ay walang naramdamang ginhawa sa yakap nito. Ang nararamdaman lang niya ay ang bigat ng desisyon na kanyang ginawa. Nahiling niya na huwag niya sanang pagsisihan. Hoy, Anita, sino yon? Akala ko ba hindi ka lalande? Panunuyan ng ate Ana niya sa kanya pagka-uwi niya. Malamig niya itong tiningnan. Tumabi ka, dadaan ako. Pero hindi man lang kumilo sa may pintuan ang kanyang kapatid. Sino muna yon? Boyfriend mo? Mukhang may kaya. Alam ba na pokpo kami ni Mama? Naiinis siyang sumagot kay Ana. Pwede ba ate? Tigilan mo ako. At hindi ko kailangan ikwento sa lahat ang buhay na meron ako. Oo, boyfriend ko yon pero wala naman kaming ginagawang masama. At hindi ibig sabihin na boyfriend ko yon, kalad ka rin na akong babae at magpapagalaw ng may bayad katulad ng ginagawa niyo ni Mama. Minura siya ng kapatid niya. Ayaw talagang paawat sa mga pangbibwisit sa kanya. Hay, katulad ka lang namin. Malandi ka, simplang lumalandi. Kunwari mahinhin pero mahilig din sa mga lalaki. Hindi na lang pinansin ni Anita ang mga sinasabi ni Ana. Hindi naman siya ganoon. May boyfriend siya kasi naniniwala siya sa pag-ibig at hindi dahil sa tawag ng laman. Hindi siya hayok sa ganoong gawain at hangad niyang hindi rin ganoon sa Edmar. Pero mukhang sa ugali pa lang na pinakita ng binata, inaasahan na ni Anita na malabo ang iniisip niya. Kaya paghahandaan niya na lang na tumanggi sa oras na mag-aya si Edmar. Kapag namilit pa, talagang makikipaghiwalay na siya. May layunin si Anita sa buhay. Yun ay ang makapagtapos sa pag-aaral at makaalis sa poder ng pamilya niya. Pero masyado siyang naiinip. Masyadong matagal para matupad. Kaya minsan, naiisip niya na baka kapag nagkaroon siya ng boyfriend na may malasakit at nagmamahal sa kanya, makatakas siya sa pamilyang kinalakihan niya. Yun nga lang, paano niya gagawin yon kung si Edmar ang boyfriend niya? Sa mga katangian pa lang ng binata, pakiramdam niya, hindi ito ang klase ng boyfriend na susuporta at re-respeto sa mga desisyon niya sa buhay kahit magkasama sila. Gusto niya kasi ng taong mag-aalis sa kanya roon at tutulong sa kanya sa oras na pinili niyang talikuran ang pamilya niya. Seryoso ba? Kainan ng baliw na yon? Hindi makapaniwalang tanong ng kaibigan niyang si Dina habang kausap niya sa cellphone. Huminga ng malalim si Anita. Gusto ko siya pero may something talaga sa kanya. Oo nga, napilitan akong sagutin. Ewan ko, tinatakot niya kasi ako. Sinasabi niya na kapag nakipaghiwalay ako, hindi niya kaya at mas maigi pang huwag na lang mabuhay. Hindi sagyang nararamdaman ko sa kanya. Guilt at takot. Gusto kong hiwalayan kaya lang baka kung ano namang hangin ang pumasok sa utak. Ayoko ng gulo at ayoko madamay sa mga posible niyang gawin kapag nakipaghiwalay ako. Nahimigan niya ang pagkadismaya sa boses ng kaibigan niyang si Dina. Hay nako, basta mag-ingat ka na lang dyan sa boyfriend mo. Binalaan na kita. Ibang ugali ni Edmar. Kahit nga sa akin, galit kapag lumalapit ako sa'yo. Baliw ba siya? Lalapit ako sa'yo kasi magkaklase tayo at best friend kita. Napabuntong hininga na lang si Anita. Hindi niya na talaga alam kung ano ang tamang gawin.
Sa edad na 18, medyo tagilid pa siya sa mga desisyon na kanyang ginagawa. Hindi niya batid kung paano kakawala sa relasyon nila ni Edmar. Gayunpaman, hahayaan niya muna pansamantala. Baka naman hindi na maging ganoon ulit ang binata. Titingnan at susubukan niya muna, pero isang mali lang ni Edmar na hindi niya labis na magugustuhan, talagang makikipaghiwalay agad siya. So, para sa conclusion, naisip ko na pwedeng mag-focus tayo kung paano nagbagong environmental policies sa nakaraang dekada. Sabi ng kaklase niyang sa Lester at inayos ang salamin habang nakatingin kay Anita. Nakaupo sila sa loob ng kiosk. May mga textbooks na nakakalat sa paligid habang dinidiscuss nila ang kanilang proyekto para sa school. Magaan ang hangin sa pagitan nila. Puno ng karaniwang pagpapalitan ng mga ideya at mga notes. Tumango si Anita at tinapik ang kanyang ballpen sa mesa habang iniisip ang suhestyon nito. Oo, pwede yan. Pero kailangan nating i-highlight ang mga pinakamahalagang changes sa part na yan, lalo na ang mga nakakaapekto sa mga local community. Pareho nilang tiningnan ang libro nila. Halos magkadikit na ang mga ulo nila habang binabaybay ang mga notes na kanilang dala. Okay naman to, ito na lang ang ilagay natin, sabi ni Anita at tumingin kay Lester. Teka lang Anita. Natawa si Lester at dahan-dahang inilapit ang kamay sa mukha ni Anita at tinanggal ang nahulog na isang hibla ng pilikmata. May nahulog kang hibla ng pilikmata mo. Kinuha ko lang. Nakakadistra kasi. Umalpas ang tawa sa kanyang bibig. Nagulat naman ako. Akala ko kung ano na. Salamat. Bago pa makapagsalita si Lester, isang matigas na boses ang pumutol ng usapan nila. Anong nangyayari dito? Lumingon si Anita. Nagulat nang makita si Edmar na nakatayo malapit sa kanila at ang mukha ay puno ng galit. Agad lumapit ang boyfriend niya at bigla na lang marahas na hinatak sa Lester papalayo mula sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Sira ulo ka ba? Bakit mo hinahawakan ng girlfriend ko? Tanong ni Edmar at nahihimigan ang kalupitan sa boses. Tumayo si Anita. Malakas ang pagtibok ng puso dahil sa sobrang gulat at pangamba. Edmar, anong problema mo? Bitiwan mo siya. Wala kaming ginagawang masama. Ano ka ba naman? Bakit mo sinaktan si Lester? Pinagmasdan ni Edmar si Lester ng masama. Nagtatake advantage na yung lalaking yan sa'yo. At pinapayagan mo naman. Ano? Akala mo simpleng tulong lang yan? Kita ko kung paano kanya hinawakan. Parang ang hahalikan ka na. Parang may humawak ng mahigpit sa puso ni Anita habang pinoproseso ang mga salitang narinig. Tiningnan niya si Lester na nakatayo sa gilid, halatang hindi komportable dahil sa ginawa ng siloso niyang boyfriend. Hindi Edmar, sabi niya at naiinis na bumaling muli sa binata. Walang ganon, ang dumi ng utak mo, may ginagawa kami ni Lester sa school project. Partner ko siya kaya magkasama kami. Hinawakan ni Lester ang mukha ko kasi may tinanggal lang siya. Tinutulungan niya lang ako na alisin yung buhok na nalaglag sa pilikmata ko. Kung ano-anong iniisip mo porke magkadikit lang kami. Sobrang siloso mo. Ilugar-lugar mo naman yung pagsiselos mo. Pero nag-aalab pa rin ang galit sa mga mata ng boyfriend niyang pinaiiral palagi ang emosyon. May karapatan ako magselos dahil girlfriend kita. Hindi mo nakikita kung ano nakikita ko. Halata namang may gusto sa yung Lester na yan. Nagmumukhang ewan pero ang tingin pa lang halatang ibang pagtingin sa'yo. May mali siya at may kahulugan, Anita. Hindi na problema ni Anita kung may nagkakagusto sa kanya. Hindi niya naman mapipigilan iyon. Ang kanya lang, wala naman siyang ginagawa para saktan si Edmar. Pero yon, at palagi na lang siloso at praning ang kanyang boyfriend. Huminga ng malalim si Anita. Hindi ko na kaya itong ginagawa mo. Naiinis ako sa pagiging siloso at OA mo sa lahat ng bagay, Edmar. Kaya una pa lang, ayoko na talaga't nagdadalawang isip ako kung makikipagrelasyon ako sa'yo. Lagi kang insecure at parang gusto mo ako palaging kontrolin. Bawat galaw ko, inaakusahan mo ako ng mga bagay na hindi naman totoo. Wala kaming ginagawang masama ni Lester pero heto ka't nagwawala ng ganito. Namula ang mukha ni Edmar sa inis. Pinoprotektahan lang kita. Masama ba yun? Ginagawa ko lang to kasi boyfriend mo ako at ayoko maagaw ka. Huwag kang praning. Hindi mo ko kailangang protektahan. Sagot ni Anita at hindi na nakapagpigil pa. Nakakagalit ng ginagawa mo. Hindi ko na kayang magstay sa relasyon na to. Nakakasakal ang paghihigpit mo at pagiging seloso mo. Ayoko magkaroon ng relasyon sa isang tao na parang binabantay ng bawat kilos ko. Na parang may kasalanan ako kahit wala naman akong ginagawang masama.
Tapos na ako sa'yo. Ayoko na. Umawang ang bibig ni Edmar at mas humakbang papalapit sa kanya. Bawiin mong sinabi mo. Ayoko. Sagot ni Anita at mariing tiningnan ang binata. Hindi ko kayang maging kasama ang taong hindi nagtitiwala sa akin. Tapos na tayo. Umigting ang panga ni Edmar. Hindi mo ako pwedeng iwan ng ganito. Mahal naman kita. Napailing na lang si Anita. At yan ang problema ko. Sobra kang magmahal. Mga bata pa lang naman tayo. Nakakasakal tong ginagawa mo sa akin. Sobrang pag-aalala mo sa pagkokontrol sa akin. Hindi ko kaya mabuhay ng ganito. Tapos na tayo, Edmar. Ayoko na. Walang ibang sinabi pa si Anita. Tumalikod at naglakad papalayo. Mabigat ang kanyang puso dahil sa mga desisyon na kanyang ginawa. Tiningnan niya si Lester na nananatiling malapit sa mesa. Habang tahimik na pinapanood ang nangyayari. Nagbigay ito ng maliit na tango sa kanya kahit na awkward na ang sitwasyon. Sinundan pa siya ni Edmar pero hanggang umuwi, hindi na siya nakipagbalikan pa. Seryoso na talaga siya na gusto niyang makipag-break sa binata. Gusto niya ng kalayaan mula rito. Alam niyang tama ang desisyon na ginawa niya at hindi niya hahayaan pang pumasok sa ganoong klase ng relasyon. Pero lumipas ang mga araw, wala pa rin ibang ginawa si Edmar kundi ang kulitin siya. Kung kailan nag-move on na siya, laging may paraan si Edmar para magpakita. Paulit-ulit itong nagte-text, hinihiling na makipag-usap, humihingi ng tawad at nagmamakaawa para bigyan pa ng isang pagkakataon. Sa school, madalas itong makita sa mga hindi inaasahang oras. Nakatambay sa mga lugar na pinupuntahan niya at ang mga mata ay puno ng desperasyon. Blinak na ni Anita ang numero ni Edmar, binago ang mga setting ng kanyang social media at sinubukang iwasan ito. Pero walang tigil si Edmar. Ano man ang gawin niya, laging may paraan ng binata na makapasok ulit sa buhay niya. Si Anita na lang ang napapagod na umiwas ng umiwas sa mga ginagawa ni Edmar. Isang gabi, habang pauwi si Anita mula sa paaralan, may kakaiba na siyang nararamdaman. Malapit na siyang makarating sa kanyang apartment nang marinig niya ang mahihinang tunog ng mga yapak mula sa likuran. Bumagal siya, halos sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Ramdam niyang may tao sa likod niya. Sumulyap siya at nagulat siya nang makita si Edmar. Edmar? Bulong niya sa sarili bago huminto sa paglalakad. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako sinusundan? Agad siyang inabot ni Edmar. Ang mukha nito ay puno ng pakiusap. Anita, please. Pwede ba tayo mag-usap? Mabilis siyang umiwas at napaatras para makawala sa hawak nito. Hindi, Edmar. Sinabi ko na sa'yo. Ayoko makipag-usap. Please, iwan mo na ako. Please din. Pagmamakaawa ni Edmar at lumapit na naman sa kanya kahit na ilang beses niya nang nilagyan ng distansya ang pagitan nila. Pasensya na. Iniisip ko lahat ng nangyari. May mga pagkakamali ako. Pero sana maayos pa natin tong dalawa. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Please, huwag mo akong iwan ng ganito. Hindi ko kaya. Umiling si Anita. Wala akong gustong ayusin. Tapos na ako, Edmar. Hindi ka nakikinig. Hindi mo ako nire-respeto sa mga bagay at desisyon na ginagawa ko. At lagi ang gusto mo, kontrolin ako. Hindi ko na kaya na maging boyfriend ka pa. Hindi na kita kayang tanggapin ulit. Tila nagdilim ang mukha ni Edmar. Hindi mo naiintindihan. Hindi kita kayang mawala. Walang ibang makakakuha sa'yo kundi ako. Nakalimutan mo na ba? Sa akin ka. Lumayo si Anita. Naramdaman ang panginginig sa kanyang katawan. Huling beses niyang nakita si Edmar na ganoon ng araw na napilitan siyang sagutin ito. Ang mga salitang binitiwan niya, ang tindi ng mga mata nito, parang mali. Parang nagiging ibang tao si Edmar na hindi niya nakikilala. May takot na pumasok sa kanyang puso. Pero pinatibay niya ang sarili. Ano ba, Edmar? Hindi ako sa'yo. Hindi mo ako pag-aari at hindi ako pag-aari ng kahit na sino. Matapang na sagot ni Anita kahit na bahagyang kinakabahan. Tantanan mo na ako. Ayoko na kahit na ilang beses ka pang mangulit sa akin. Please, iwan mo na ako. Pero bago pa siya makagalaw, inilabas ni Edmar ang isang kutsilyo mula sa jacket nito. Laking gulat ni Anita nang makita ang kumikinang na patalim. Bakit ka naglabas niyan? Nanlalaking mga matang tanong ni Anita. Walang makakakuha sa'yo, Anita. Sambit nito na puno ng galit. Sa akin ka.
Kahit ano pang sabihin mo, alam kong pag-aari kita. Hindi kita papayagan na umalis. Hindi ganito. Bumangon ang takot sa kanyang dibdib nang mahigpit siyang hawakan ni Edmar. Edmar, hindi. Please, ano ba? Bitiwan mo ko. Natatakot ako sa'yo. Bago pa siya makapag-react sa isang mabilis na galaw, tumama ang talim sa kanyang tagiliran. Napatigil si Anita, tubilapon pa atras habang tinitingnan ang kanyang damit na may bahid na ng dugo. Edmar, anong ginawa mo? Nauutal niyang tanong. Nakatayo si Edmar sa harap niya at parang wala na sa tamang pag-iisip. Walang makakakuha sa'yo kundi ako, Anita. Hindi ang kahit na sino. Kung hindi ako makikinabang sa'yo, sisiguraduhin ko na wala rin makikinabang na ibang lalaki. Umawang ang bibig ni Anita habang dahan-dahang lumuluhod. Hindi niya matiis ang sakit. Hindi niya naisip na ang taong kahit papaano ay minahal niya, magagawa yun sa kanya. Biglang may sumigaw mula sa malayo. Hoy! Anong nangyari dyan? Mga estudyante pa kayo ah! Bakit may nananaksak dyan? Isang lalaki ang mabilis na tumakbo papalapit sa kanila. Parang sakalang nahimasmasan si Edmar sa ginawa nito. Nanlalaki ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Mabilis na tumakbo ang binata at tumakas sa dilim na parang walang nangyari. Tumakbo ang lalaking sumigaw papunta kay Anita. Okay ka lang ba? Nakita ko lahat. Naku, may saksa ka. Dadalhin ka namin sa ospital. Nanginginig ang katawan ni Anita habang umiiyak. Tulungan mo po ako. Tumangon naman agad ang lalaki at agad na humingi ng tulong sa ibang kilala nito. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin. Nasaan ang cellphone mo? Tawagan natin ang mga magulang mo. Sino ba yung sumaksak sa'yo? Kilala mo ba? Napapikit siya ng pagtulungan siyang buhatin. Ex-boyfriend ko po. Pagkatapos nun, hindi niya na makuhang sumagot pa. Tila naghahalo ang lamig at init na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Ang dilim ay nagsimulang sumakop sa kanyang paningin. Ang huling narinig niya, mga sigaw ng tumulong sa kanya na natataranta siyang isinakay sa tricycle. Nagising na lang si Anita na nasa ospital na siya. Nakakonfine na siya doon at may dalawa siyang kasama sa loob ng kwarto. Pero ang kanyang ina at ang ate na si Ana, walang tigil sa pag-uusap na para bang walang ibang pasyente roon. Manahimik naman kayo. Pwede naman kayong mag-usap pero wag naman kayong sobrang ingay. May ibang pasyente rin naman dito. Sabi ng bantay ng pasyente sa kaliwang kama. Naiinis naman na nagtaray ang kanyang ina. Kung magrereklamo ka, sana kumuha ka ng private room ng pasyente mo, hindi ba? Ano? Kami pa mag-a-adjust sa'yo? Napapikit siya sa iniindang sakit pero yun ang nanay niya at nakikipag-away pa. Ma, ano ka ba naman? Tama na, huwag ka nang makipag-away. Tumingin si Anita sa bantay ng pasyente sa kabila. Sorry po, pagpasensyahan niyo na po sila. Napairap naman ang bantay. Ospital to, hindi club kaya huwag kayong magkalat dito. Sumagot pa talaga ang kanyang ina. Alam namin, baliw. Anong tingin mo sa amin? Walang utak? Manaman. Aray, tama na po. Parang bubukas na pong sugat ko sa inyo. Naiiyak ng saway ni Anita sa mga ito. Ayaw niyang dalhin ng kanyang ina ang pagkapalengkera nito sa ospital. Ganon din ang ate Ana niya. Kapag may hindi nangyaring maganda, siguradong kasama rin siya sa mapapahiya. Mabuti na lang at tumigil na rin naman ang mga ito. Hindi na muling pumatol pa ang bantay ng isang pasyente. Ano ba kasi yan? Pero wisyo yan ah. Sino bang sumaksak sa'yo? Naiinis na tanong ng kanyang ina. Tambay sa kanto? Baliw ka kasi, bakit ka dumaan sa mga lugar na may adik at mga tambay? Tignan mo na pala mo. Ngayon naman, pagpoproblemahin mo pa kami sa hospital bills mo sa lintek na ospital na to. Itatakbo ka na nga lang sa private hospital pa. Ako naman talaga, mas mahal dito. Kahit ayaw niyang ipakitang umiiyak siya, hindi na rin talaga napigilan ni Anita ang maiyak. Hindi man lang nito tinanong kung okay lang ba siya, kung masakit pa ba ang pagkakatahi sa sugat niya, kung natatakot ba siya. Wala siyang narinig mula sa mga ito. Tila hindi nag-aalala dahil pagiging pabigat lang ang kanyang dala. Pinunasan agad ni Anita ang mga luha. Dating boyfriend ko pong sumaksak sa akin. Boyfriend? May boyfriend ka? Bakit hindi ko alam yan? Naiiritang tanong pa nito. Sumagot naman ang ate niya para sa kanya. Ma, parang sira. Sinasabi ko na nga sa'yo nung nakaraan na natuto na nga lumandiang si Anita.
Ayaw mo pang maniwala. Kala mo naman matino naging jowa, nananaksak pala. Nanginginig ang mga labing dinepensahan ni Anita ang sarili. Hindi ko naman ginustong maging kami. Pinilit niya lang din ako. At nung nakaraan, nakikipaghiwalay na ako kasi hindi ko kayang tumagal sa kanya. Pero ayaw pumayag ni Edmar. Lagi siyang nangungulit na parang nahuhumaling sa akin. Palagi pa akong sinusundan. Akala ko hanggang doon lang. Hindi ko naman alam na may hangin ng utak nun. Hindi ko alam na kaya niyang gawin sa akin to. Napailing ang kanyang ina at puno ng pagkayamot na tiningnan siya. Yan! Tapos ngayon, iiyak-iyak ka. Kung kailan ka nasaksak, nabutasan ng tagiliran, saka ka magsisisi dyan sa kalandian mo. Bisit naman oh. Mabuti sana kung yung kalandian mo kumikita. Kaso hindi. Kumekerengkeng ka lang, nasaktan ka pa. Nasaan ang sarap dyan? Mas lalo na lang naiyak si Anita. Hindi niya na talaga mapigilan ang sunod-sunod na pagtulo ng kanyang mga luha. Halos hindi na siya makahinga sa labis na pag-iyak. Sa halip ba naman na mga nakakagaan ng mga salita, yun pa talaga ang kanyang natanggap. Ayaw niyang humiling ng masama sa kanyang sarili, pero ng mga oras na yon, hiniling niya na sana natuluyan na lang siya ni Edmar. Para rin naman kasing walang kwenta ang buhay niya. Pilit niya mang iangat ang sarili, mananatili pa rin siyang nakalubog. Abay, hindi pwede yan. Saan ba nakatirang Edmar na yon? Hindi pwedeng naagrabyado lang tayo. Kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya kay Anita. Bulalas pa ng kanyang ina. Tumango naman ang ate Ana niya at tumingin sa kanya. Oo ma, alam ko bahay nun. Nakita ko yung dati yung dating kliyente ko, kapitbahay nila yon. Idemanda mo para madala. Kahit papaano, bahagyang napanatag si Anita roon. Mabibigyan ng hustisya ang ginawa sa kanya. Mas makakampante rin siya kung nasa bilangguan si Edmar. Natatakot kasi siya na kapag nakalabas na siya sa ospital, muli na naman itong mangungulit at lalapit sa kanya. Baka sa susunod, hindi na lang yun ang gagawin sa kanya ng binata at mas malala pa. Pero ang akala ni Anita na hustisyang matatanggap niya, hindi niya nakuha at hindi man lang ipinaglaban ng kanyang ina. May kaya ang pamilya ni Edmar at may connection pa sa mga otoridad. Wala silang nagawa laban doon. Bukod doon, tumanggap na lang ng perang suhol ang kanyang nanay. Ni hindi man lang naisip na masakit yun para sa kanya. Ni hindi man lang nakatikim ng parusa si Edmar para sa ginawa nito. Ma, ano yun? Bakit ka tumanggap ng pera sa pamilya ni Edmar? Akala ko ba ilalaban natin sa korte ang kaso? Puno ng hinanakit na tanong niya sa kanyang ina. Hinithit muna ng nanay niya ang yosin nito bago sumagot. Ano ba Anita? Tapos na pero inuungkat mo pa rin. Okay na yun. Nagbigay na naman ng pera. Labis pa sa pagpapa-ospital mo. Tumulo ng sunod-sunod ang luha sa mga mata ni Anita. Ano po? Pera-pera na lang? Hindi niyo po yata naiintindihan. Nasaktan po ako. Na-ospital at na-trauma sa ginawa niya. Hindi niyo man lang po pinarusahan. Anong klase po kayo? Iniisip niyo po ba talaga ako? Hindi niyo man lang po kinuha para sa akin ng hustisya. Naiinis na lumingon ito sa kanya. Ano bang pinuputok ng butsi mo? Kapag pinaabot pa sa korte, mas lalo lang hahaba. Hustisya? Aanhin mo bang hustisya? Bakit? Malalamon ba yung gusto mong hustisya na yan? Tapos na. Mabilanggo man niyang ex mo, mababago ba ang katotohanan na saksakan na niya? Hindi ba? At hindi. Nakontento ka na lang na bayaran tayo. Sa kakasalanan mo rin naman. Lumandi kas may sira sa utak. Huwag ka na rin maging praning dyan. Pinadala na sa probinsya ang ex mo ng mga magulang niya. Doon sa Sikihor, malabo ka nang balikan dito. Pinablatter na naman sa barangay, kaya hindi na makakalapit pa yon. Saka humingi na nga ng tawad, kaya huwag ka nang magmatigas dyan. Walang awat ang pagtulo ng mga luha ni Anita. Sobra na ang nanay niya sa mga hindi pangingialam sa mga bagay na hindi maganda sa buhay niya. Parang wala lang rito na nasaktan siya ng ganoon. Umalis na siya sa harap nito at umalis na muna sa bahay nila. Kahit medyo sumasakit ang sugat ni Anita, tiniis niya na lang iyon. Tutal, wala rin namang masasakit pa sa mga desisyong ginawa ng kanyang ina. Tahan na Anita, baka bumuka pa yung sugat mo, kakaiyak mo dyan. Nag-aalalang sabi ng kaibigan niyang si Dina. Eto muna, tubig oh, uminom ka muna. Nanginginig ang mga labi at ang mga kamay na ininom niya ang tubig.
Huminga siya ng malalim at ibinigay muli ang baso. Ayoko naman umiyak. Kaso hindi ko talaga mapigilan. Ang sakit-sakit ng ginagawa ng pamilya ko sa akin. Lalo na si nanay. Iniisip ko kung bakit nabuhay pa ako kung ganito lang din. Sinaway naman agad siya ni Dina. Ano ka ba? Huwag mong sabihin yan. Huwag kang panghinaan ng loob. Hayaan mo na muna. Huwag kang mag-alala, Anita. Makaka-move on ka rin sa lahat ng nangyari. Hayaan mo na yung nanay mo tsaka yung ate mo. Ang isipin mo na lang, kailangan mo pa rin bumangon at magpatuloy sa buhay, Anita. Magpagaling ka muna. Pagkatapos niyan, mag-aral ka ulit. Magsikap kang makatapos. Para makaalis ka dyan sa poder ng pamilya mong hinihikayat ka pa sa mga bagay na hindi mo naman gusto. Marahan siyang tumango at niyakap ang kanyang kaibigan. Mabuti na lang at nasa kanyang tabi si Dina. May lakas pa siya para lumaban sa buhay kahit para siyang bawang na dinidikdik ng paulit-ulit. Sa mga lumipas na buwan, tuluyan na namang gumaling si Anita. Bumalik na rin ang dati niyang sigla sa pag-aaral. May takot pa rin pero pilit niyang nilalabanan. Total ay wala rin naman sa paligid si Edmar, naguguluhin pa siya. Yun nga lang, dahil sa ginawa ng dati niyang boyfriend, nabuo ang trauma sa kanyang puso at isipan. Takot na siyang makipagrelasyon ulit. Kapag may lumalapit at nagtatangkang manligaw sa kanya, umaatras na agad siya at lumalayo. Naging tuloy-tuloy ang takot niya, lalo na sa mga lalaki. Kaya habang nag-aaral sa kolehiyo, wala siyang ibang ginawa kundi ang mag-aral at magtrabaho lang para matustusan ang kanyang pag-aaral. At sa wakas, nakagraduate na rin siya. Ano, happy ka na? Sa wakas nakagraduate ka na? Nakangiting sabi sa kanya ni Dina. Mas lalo namang napangiti si Anita. Oo, sobrang saya ko. Salamat sa pagpunta. Alam kong busy ka pero nakapunta ka pa rin. Natawa naman ang kanyang kaibigan. Pwede ba naman yon? Best friend kita. Hindi kita hahayaang magmarcha ng mag-isa. Alam ko rin naman kasi na hindi pupunta yung nanay mo. Huminga na lang si Anita ng malalim. Ayaw niyang sirain ang araw ng kanyang pagtatapos. Siguro, mali na hindi niya inanyayahan ang kanyang ina. Gayunpaman, hindi niya rin kasi alam kung anong mangyayari. Palengkera ang kanyang ina at hindi rin naman gusto ang mga ganoong pagtitipon. Baka sa halip na maipagmalaki niya ang sarili, maging katawa-tawa pa siya dahil sa asal ng kanyang ina. Isa pa, sure naman siyang alam nitong graduation day niya, pero hindi nag-abalang magtanong ang kanyang ina, kaya naisip niyang wala naman itong pakialam. Walang sense para sabihin pa ni Anita na magaganap na ang isang pinakamasayang araw sa kanyang buhay. Halika na, Dina. Hinawakan ni Anita ang kamay ng kanyang kaibigan. Kumain na tayo, ililibre kita. Nanlaki naman ang mga mata nito. Hindi na. Ano ka ba? Okay lang. Itago mo na lang yung ipanglilibre mo sa akin. Umiling naman agad si Anita. Hindi, sige na. Diyan lang naman sa mura. Yun lang kasi ang kaya ng budget ko. Saka bawi ko na rin sa'yo kasi pumunta ka sa graduation day ko. Wala nang ibang nagawa si Dina kundi ang tumango na lang. Oh, siya, sige na nga. Kakain na tayo, kaunti lang sa akin. Kumain naman ako sa bahay bago umalis kaya busog pa ako. Kahit kaibigan lang ang kasama ni Anita, masaya pa rin siya. Wala namang dahilan para maging malungkot lalo na't nakagraduate na siya sa kolehiyo. Kahit papaano, may maipagmamalaki na siya sa kanyang sarili. Hindi siya naging katulad gaya ng sinasabi ng kanyang mama at ng ate-ana niya. Hindi siya tumulad sa mga ito dahil nakagawa siya ng sarili niyang landas na alam niyang magiging proud siya sa kanyang sarili. Sa mga lumipas na buwan, naghanap na agad si Anita ng trabaho. Ginalingan niya bawat kumpanyang pag-a-applyan niya. At sa awa ng Diyos, may nakuha na agad siyang trabaho. Medyo nahirapan pa siya sa paghahanap pero sinagot agad ng Diyos ang bawat panalangin niya. Yun nga lang, kahit na umayos ang kanyang buhay, hindi niya pa rin matakasan ang kanyang pagkatao. Patuloy pa rin siyang ginugulo ng mga taong pinagmulan niya. Wala pa rin katahimikan ang buhay ni Anita dahil na rin mismo sa sariling pamilya. Ma, nakapagbigay na po ako. Bakit kailangan mo pa ng pera? Tanong ni Anita, hindi mapigilang questionin ang paghihingi na naman ng kanyang ina. Humithit ito sa sigarilyo. Kulang yon. Alam mo namang hindi na ako mabenta sa club dahil makunat na. Napabuntong hininga si Anita. Alam ko pong hindi na masyadong kailangan ng pera. Nagkapag-grocery na po ako dito sa bahay. May mga pagkain at nabayaran ko na po lahat ng bills. Alam ko pong ipang totoong eats nyo lang. Ang
Ang dami mong sinasabi. Bulalas ng kanyang ina. Ang sabihin mo, madamot ka. Ikaw ang nakagraduate dito at may maayos na trabaho. Pero ayaw mo namang magbigay. Mataas naman ang sahod mo. Pero hirap na hirap kang magbitaw ng pera. Mabuti pang ate Ana mo. Kahit pokpok, marunong magsulit ng pera. Akala mo kung sino ka rito porke nakatapos ka. Kung ayaw mong magbigay ng pera, umalis ka na lang. Wala ka rin namang kwenta. Maghihirap ka rin. Hindi mo ba alam? Mahalas ka. Sa lahat ng mga anak ko, ikaw ang may narating pero hanggang dyan ka na lang at mawawala rin yan. Nang talikuran si Anita ng kanyang ina, napapikit na lang siya sa sobrang inis at pagod. Hindi niya alam kung paano pa iintindihin ang kanyang pamilya. Paulit-ulit na lang ganoon ang mga nangyayari. Ayaw niyang ibigay lahat ng sinasahod niya dahil alam niyang ganoon ang ugali ng kanyang pamilya. Napabuntong hininga si Anita. Naghihintay lang talaga siya ng tamang panahon. Kapag nakapag-ipon na siya at na-approve ang loan na gusto niya, ibibili niya agad yun ng kondo malapit sa pinagtatrabahuhan niya. Hanggat hindi bumubukod si Anita, hanggat kasama niya ang pamilyang walang ibang ginawa kundi ang pababain ng confidence niya, patuloy lang na walang mangyayari sa kanyang buhay. Mawawala ng saysay lahat ng pinaghirapan niya kung hindi siya magdedesisyon ng tama at makakabuti para sa kanya. Lumipas ang mga buwan at ang mga taon ng pag-iipon, nakapagpundar na siya ng sariling kondo. Nang umalis si Anita, marami pa siyang narinig mula sa kanyang ina. Subalit wala na naman kasi itong magagawa kung gusto niya nang umalis. Kaya naman hinayaan na lang siya nito. Maganda tong nakuha mong kondo, sabi ng kaibigan niyang si Dina. Tumango naman si Anita habang inaayos ang mga gamit niya sa loob ng kondo. Oo, swerte na nakuha ko to. Malapit sa lahat pati na sa opisina ko. Napangiti ang kanyang kaibigan at humakbang papalapit sa kanya. Masaya ako na unti-unti nang nagiging okay ang buhay mo. Hindi man sobra pero at least nakakabangon ka mula sa mga bagay na ayaw mo nung simula bata ka pa. Sana, alam mo na proud ako sa iyo, Anita. Tumango naman si Anita at napangiti. Alam ko naman yun, Dina. Ito na yung pangarap ko na natupad. Sa wakas, kinaya ko na rin umalis sa poder ng pamilya ko. Hindi ko na rin kailangan magtiis na makasama pa sila. Ngayong kaya ko nang magtamasa ng mga bagay na gusto ko. Sana magtuloy-tuloy na. Ayoko nang balikan ang nakaraan ko. Ayokong kapag naririnig ang pangalan ko, sila ang maaalala at ang buhay na mayroon sila. Ang gusto ko, kapag binanggit ng kahit na sino ang aking pangalan, mas maaalala ang mga nagawa ko kaysa ang buhay na kinamulatan ko. Unti-unti nang nagsisimula si Anita para sa magandang buhay. Lumipas ang mga taon at mas nagiging makabuluhan pa ang bawat araw. At mas lalong mararamdaman yun ni Anita pagdating ng isang lalaki sa buhay niya. Ano ka ba naman? Yan na nga oh. Bakit ayaw mo pa? Mukhang maayos naman si Dennis. Sabi ng kaibigan niyang si Dina nang sinabi niyang may nandiligaw sa kanya na katrabaho niya. Dina naman, sabi ni Anita bago na pabuntong hininga. Alam mo naman ang trauma ko sa mga lalaki, hindi ba? Malaki ang impact na iniwan sa akin ni Edmar na kahit mga future decisions ko, pakiramdam ko ay hindi siya mawawala ng bahid. Nagkatrauma ako dahil sa kanya. At hindi ko alam kung kaya ko na ba hanggang ngayon na mapalapit sa lalaki. Iniisip ko pa lang, parang hindi ko kaya. Hinawakan ni Dina ang kanyang kamay. Naiintindihan ko ang takot mo pero walang mangyayari kung hindi mo susubukan. Sobrang tagal na rin naman kasi na nangyari yon. Hindi ba't pangarap mo naman na magkapamilya at mag-asawa? Gusto mo ng isang tao makakapagbigay sa'yo ng pamilya. Kaya okay ka na sa buhay mo. Ikaw mismo ang gagawa ng sariling hakbang mo para sa sarili mo at sa mga bagay na gusto mo. Napakagatlabi si Anita. May punto naman ang kanyang kaibigan. Kung may gusto siya, siya lang din naman ang gagawa. Matagal na rin naman ang nangyari sa pagitan nila ni Edmar. Siguro naman nga ay hindi na mauulit yon. Kaya kahit may takot, sinubukan pa rin ni Anita na umibig ulit. Dennis, matagal ko nang iniisip ang sinabi mo. Saad ni Anita sa lalaking nagugustuhan siya. Pasensya ka na kung pinatagal ko pa. At pasensya na kung binabagabag kita sa mga hindi ko binigay na sagot sa'yo. Pero oo, bibigyan kita ng pagkakataon. Gusto kong makita kung saan tayo pupunta. Kung may posibilidad bang maging tayo. Lumiwanag agad ang mukha ni Dennis.
Saglit itong yumuko, marahil ay hindi mapigilan ang kagalakan na kumikinang sa mga mata. Talaga? Seryoso ka ba dyan? Hindi ka ba nagbibiro? Umiling si Anita at may munting ngiti sa mga labi. Oo, totoo. Pinag-isipan ko to ng mabuti at sa tingin ko ay magiging okay naman na payagan kitang manligaw sa akin. Bumuntong hininga si Dennis at humalakhak. Wala kang ideya kung gaano ako kasaya. Matagal ko nang gustong ligawan ka, Anita. Ilang beses ko nang na-imagine ang pag-uusap natin na ganito. Nakita ni Anita ang tunay na kaligayahan sa mga mata ni Dennis at sandali siyang hinele ng kagalakang iyon. Ngunit may isang bagay sa loob niya na nagsasabing kailangang mag-ingat pa rin siya. Dahan-dahan, kumupas ang kanyang ngiti at tiningnan ang mga kamay niyang magkapatong sa lamesa. Napansin naman agad ni Dennis ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. May problema ba? Hindi mo naman kailangan gawin to kung hindi ka pa handa. Gusto ko lang naman na maging masaya ka at mapakita sa'yo na gusto kita. Pero kahit ganun, ayaw ko naman na makaramdam ka ng pressure. Mabilis na umiling si Anita at tumingin muli sa mga mata ni Dennis. Hindi Dennis, hindi yon. Kasi may kailangan akong sabihin sa'yo. Gusto kong maging tapat sa'yo tungkol sa aking nakaraan bago ako magpatuloy. Tumango naman si Dennis. Hinihikayat siyang magsalita pa. Huminga si Anita ng malalim, bahagyang nanginginig ang mga daliri bago magsalita. Bago ako mapadpad dito, may relasyon ako ng senior high school ako na hindi maganda. Ang ex-boyfriend ko naging controlling siya sa akin. Obsessed hanggang sa hindi ko na talaga kinakayang mga ginagawa niya sa akin at sa mga taong nasa paligid ko. Nung una, iniintindi ko kasi akala ko simpleng nagsiselos lang siya. Tulad ng pagbabantay kung sino ang kinakausap ko o kung saan ako pupunta. Pero unti-unting lumala. Nagagalit siya kapag kasama ko kahit kaibigan ko, pati na rin ang kagrupo ko lang naman sa school noon. Hindi niya gusto na umuwi ako ng late o lumabas nang wala siya. Nagsimula akong makaramdam ng pagkatrap sa relasyon na yon. Nagpatuloy si Anita, pilit na inaalala ang nakaraang nakaukit sa kanya. Yung sakit salang idinulot niya sa akin, ayoko nang maramdaman ulit. Hindi ko alam kung paniniwalaan mo pero nasaksak niya ako dati. Sinaktan niya ako dahil ayaw ko nang makipagbalikan sa kanya. Hindi rin ako nabigyan ng hustisya kasi nagbabayad ang nanay ko. Nakampante na lang siguro ako kasi nasa Sikihor na siya ngayon at mula noon naging maingat na ako. Nagtayo ako ng pader para protektahan ng sarili ko, Dennis. Ayokong may ibang tao na gawing ganoon ulit ako. Kaya kung titingnan at iisipin mo, nung sinabi mong manliligaw ka sa akin, parang takot na takot ako. Hinawakan ni Dennis ang kamay ni Anita ng mahinahon. Bahagyang gumaan ang kalooban niya sa hawak ng binata na nakakagaan at binibigyan siya ng init. Tiningnan siya nito ng may pangunawa. Pasensya na at salamat, Anita. Walang sino man ang dapat makaranas ng ganyan. Hindi ko kayang isipin kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo. Ngumiti si Anita at pinisil ang kamay ni Dennis. Mahirap, pero okay na ako ngayon. Mas malakas ako dahil doon. Pero kailangan maintindihan mo ang mga gusto ko sanang mangyari. Kailangan kong maging maingat ka sa puso ko. Marami akong pinagdaanan at ayokong dumaan ulit sa mga yon. Kailangan kong magtiwala sa'yo, pero kailangan mong ipakita sa akin na hindi ka niya katulad. Hindi ko kayang maranasan ng ganoong sakit. Kaya pasensya ka na kung mahirap kuhanin ang tiwala ko. Nanlambot ang mga mata ni Dennis at hinawakan ulit ng magaan ang kamay ni Anita. Anita, ipinapangako ko sa'yo, hindi kita sasaktan ng ganyan. Hindi ako siya. Alam ko kung gaano kahalagang tiwala at gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang siguraduhin na makakaramdam ka ng ligtas sa akin. Hindi mo kailangan mag-alala na mangyayari ulit yon. Lagi kong iingatan ang puso mo at hindi ko gagawin ang anumang bagay na parang sasakal o magkokontrol sa'yo. Maluha-luha si Anita, ngunit ipinikit niya agad ang mga mata para hindi na tuluyang pumatak. Hindi pa siya nakaramdam ng ganoon kaligtasan sa sinuman mula nang iwan niya ang nakaraan. Ang mga salita ni Dennis ay nagbigay sa kanya ng pag-asa at sa unang pagkakataon, pinayagan niyang maniwala sa posibilidad ng isang mas mabuting bukas. Salamat, bulong ni Anita. Salamat sa pangunawa. Ngumiti ng malumanay si Dennis at dahan-dahang pinisil ang likod ng kamay ni Anita. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Hindi kita bibiguin.
Ipinapangako ko yan sa'yo. Katulad nga ng sinabi ni Dennis, pinatunayan nga nito ang sarili sa kanya. Kalaunan ay sinagot niya na ang binata at nagkaroon sila ng relasyon. Lumipas ang 2 taon, nag-ayang magpakasal si Dennis at wala namang pagdadalawang isip na tinanggap niya ang alok nito. Sigurado na naman kasi si Anita sa kanyang boyfriend. Pero ang mga magulang nito, lalong-lalo na ang nanay, mukhang hindi pa sigurado sa kanya. Sigurado ka ba dito, Dennis? Masyado tong mabilis. Napag-isipan mo ba to ng mabuti? Hindi biro ang pagpapakasal. Sabi ng nanay ni Dennis at nagtagal ang mapanuring mga mata sa kanya. Biglang bumagsak ang puso ni Anita. Pakiramdam niya para siyang lumiliit sa hapag na iyon. Tono pa lang ng nanay ni Dennis, halatang hindi na ito pabor sa pagpapakasal nila ng binata. Nilingon niya si Dennis, ngunit ang mukha nito ay kalmado. Sobrang kalmado na para bang hindi man lang nararamdaman ng tensyon. Ma, huwag ka pong mag-alala. Sigurado na po kami. Iko po aalukin ng kasal si Anita kung hindi. Sagot ni Dennis sabay hawak sa kanyang kamay. Kahit papaano, gumaan naman ang kalooban niya. Bumagsak ng kaunti ang tingin ng nanay ni Dennis. Naramdaman ni Anita ang pagkadismaya sa mata nito. Naghari ang katahimikan at tila ang buong silid ay naghihintay pa ng mas magandang paliwanag. Paliwanag na magugustuhan ng mga ito. Hindi komportableng kumilo si Anita sa kanyang upuan. Maya-mayang nagtanong ang tatay ni Dennis. Saan ka ba nagmula, Anita? Anong klase ang pamilya mo? Gusto lang namin malaman kung ano ang family background mo. Inosente ang tanong. Walang mali roon, ngunit tumama yun kay Anita na parang magdudulot sa kanya ng labis na panghihina. Nakatitig siya sa kanyang plato, sinusubukang hanapin ang tamang mga salita. Ayaw niyang magsinungaling pero takot din naman siyang magsabi ng totoo. Paano niya sasabihin ang pamilyang mayroon siya sa mga magulang nito na nasa mga mata ang panghuhusga? Sa huli, pinili niya pa rin tumugon. Umalis po ako sa poder ng pamilya ko nang makapagtapos ako sa pag-aaral. Hindi ko sila masyadong nakakausap ngayon. Maliban po sa maliliit ko pong kapatid na paminsan-minsan po humihingi sa akin ng tulong. Napailing ang mama ni Dennis. Kung ganon, hindi ka pala family-oriented? Napakagatlabi si Anita. Family-oriented naman po, pero hindi sila tulad ng ibang mga pamilya. Tumaas ang mga kilay ng tatay ni Dennis. Anong ibig mong sabihin? Ayaw ko po ng ganoong buhay. Nahihiyan niyang pag-amin. Ang nanay ko at ang kapatid ko po, prostitute po sila at nagtatrabaho sa club. Lagi po nila akong pinipilit na maging katulad nila, pero ayoko po, kaya nagpumilit po ako mag-aral. Yun po ang dahilan kung bakit umalis na po ako sa amin. Mas nagdesisyon ako na bumukod nang mahumaling naman po si mama sa Tong Eats at palaging gustong kunin ang sahod ko ng buo. May mga kapatid ako, pero iba-iba po ang tatay namin. Ako po, Lebanese po ang tatay ko, kaya kung mapapansin nyo, may foreign features po ako. Basta ang pamilya po na meron ako, hindi ko po ramdam na isang pamilya. Kaya nga po, kung magpapakasal kami ni Dennis, gusto ko pong madamang isang may pamilya kasama siya at ang magiging anak po namin. Kaya nga po, kung magpapakasal kami ni Dennis, gusto ko pong madamang may isang pamilya kasama siya at ang mga magiging anak po namin. Huminga siya ng malalim. Ayaw niyang sabihin yon pero at least naging totoo siya. Samantala, hindi itinago ng nanay ni Dennis ang hindi pagsang-ayon. Hindi ko maintindihan, sabi nito at ang boses ay puno ng pagkadismaya. Paano ka makikisama kay Dennis kung hindi mo pinapahalagahan ng pamilya? Oo, sinasabi mo na gusto mo, pero mahirap paniwalaan kung sa ganyang klase ng pamilya ka lumaki. Pasensya na, ngunit ang isang babaeng hindi pamilyar sa pagpapahalaga sa pamilya na walang malalim na koneksyon sa kanyang mga ugat ay hindi ko gusto para sa anak ko. Binalot ng sakit ang pagkatao ni Anita. Para siyang itinakwil. Parang kahit anong sabihin at gawin niya, mukhang hindi mapiplis ang nanay ni Dennis. Pagkatapos ng hindi komportableng hapunan, hinatid na siya ni Dennis papunta sa kondo niya. Hindi maaalis ni Anita ang pakiramdam na hindi siya gusto ng mga magulang ni Dennis, na mayroon ng desisyon tungkol sa kanya. Pakiramdam ko, hindi nila ako gusto, sinabi ni Anita ng mahina at nanginginig ang boses.
Huminto si Dennis at hinawakan ang mga kamay ni Anita. Pasensya na. Alam kong hindi to madali. Pero wag mong alalahanin. Makikilala ka nila. Magugustuhan ka nila balang araw. Kailangan lang nilang maintindihan ka. Pero, paano kung hindi nila ako magustuhan? Bulong ni Anita. Paano kung hindi ako ang klase ng babae na gusto nila para sa'yo? Ngumiti si Dennis. Isang ngiti ng tiwala na nagpainit sa puso ni Anita. Hindi mahalaga yon. Wala akong pakialam kung anong iniisip nila. Pakakasalan kita kahit na hindi nila ako suportahan. Mahal kita, Anita. Yun lang ang mahalaga. Katulad ng sinabi ni Dennis, tanggap man o hindi, tuloy pa rin ang kanilang kasal. Walang pumunta sa kanya na kapamilya at tanging si Dina lang. Gayunpaman, masaya pa rin siya dahil kinasal naman siya sa taong mahal niya. Bagong kasal sila at may bahay namang inihanda si Dennis para sa kanila. Subalit dahil nagre-request ang mga magulang ng kanyang mister, pumisa na muna sila sa bahay ng mga ito. Kahit labag kay Anita, wala naman siyang magagawa. Kukunin niya na lang siguro ang pagkakataon na yon para makuha ang loob ng kanyang mga biyanan. Oh, wag ganyan. Mali yung ginagawa mo. Ilang beses na kitang tinuruan, hindi ba? Naiinis na tanong ng kanyang mother-in-law. Inulit ni Anita ang pag-arrange ng mga bulaklak. Sorry po, uulitin ko na lang po. Tinuruan siya ng mother-in-law niya na mag-arrange ng mga bulaklak. May negosyo kasi ang mga ito na flower shop at inaasahan siyang tumulong. Hindi na rin kasi siya nagtatrabaho at sa bahay na lang. Gusto ni Dennis na magkaroon na sila ng anak, kaya doon muna sila magpo-focus. Kaya naman si Dennis na lang muna ang nagtatrabaho para sa kanilang dalawa. Hindi mo talaga makuha isang turo sa'yo, ano? Samantalang yung dalawang naging girlfriend ni Dennis, ang daling matuto kapag may itinuro ako. Ayaw ni Anita na makumpara ng ganoon, pero ayaw niya nang sitahin pa dahil baka iba ang maging dating sa kanyang biyanan. Ayaw niya ng gulo at hanggat kaya niyang makikisama siya sa mga magulang ni Dennis. Kahit ganoon ang pakikitungo ng mga biyanan ni Anita, tinitiis niya dahil mahal niya naman si Dennis. Yun nga lang, sa ilang taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, paulit-ulit niya itong nabibigo. Nagkaroon sila ng unang anak, pero nakunan siya. Nagkaroon ng pangalawa, pero nakunan lang ulit. At ngayon, sa pangatlo, nakunan na naman siya. Kahit anong ingat nila ni Dennis, ayaw pa rin talagang mabuhay. Sa paulit-ulit na nangyari yon, durog na talaga ang kanyang puso. Anita! Tawag ng kanyang asawa at marahang humakbang papalapit sa kanya. Hindi niya kayang tumingin kay Dennis. Ayaw niyang makita ang sakit sa mga mata ng kanyang mister. Pakiramdam niya'y nalunod na siya sa sarili niyang kalungkutan at ang isipin na makikita pa niya ang sakit na nararamdaman ni Dennis, tila hindi niya nakakayanin. Nandito ako. Mahinang sabi ni Dennis at lumuhod sa tabi niya. Inabot nito ang kanyang kamay at marahang hinaplos iyon. Ngunit umiwas siya ng tingin, mas hinigpitan pa ang pagyakap sa sarili. Ang malamig na tiles sa kanyang balat ay isang maliit na ginhawa kumpara sa matinding lamig na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Anita! Nanginginig ang boses na bulong ng kanyang asawa. Pakiusap! Mag-usap tayo! Gusto kong malaman ang nararamdaman mo. Tumingin siya kay Dennis habang namumula at namamaga ang mga mata sa labis na pag-iyak. Hindi ko na kaya, Dennis. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang mawalan ng mga anak. Hindi ko na kayang mawalan pa ng baby kapag sumubok pa tayo ulit. Parang mababaliw na ako. Ang katawan niya ay muling nayanig sa isang bagong hikbi at ang mga luha ay tila walang katapusan. Nagdasal siya, nagmakaawa, umaasa na hindi na mangyari iyon ulit. Ngunit heto siya, wasak, hawak ang wala kundi ang bakanteng espasyo kung saan dati ay ang kanyang mga pangarap. Pinikit niyang mga mata, sinusubukang pilitin ang mga salitang lumabas. Parang hindi gusto ng Panginoon na maging mga magulang tayo. Inaagaw niyang mga anak natin mula sa atin, Dennis. Bawat pagkakataon, bawat oras, baka hindi tayo karapat-dapat. Baka hindi tayo itinakda para maging ama't ina. Mahigpit siyang niyakap ni Dennis, pero walang-wala na siyang maramdaman kundi ang sakit at pagluluksa. Gusto niyang sumigaw, itulak ang lahat ng bagay. Tumakbo mula sa realidad ng mga nangyayari. Pasensya na, bulong niya sa pagitan ng kanyang mga luha.
Pasensya na, Dennis. Hindi ko kayang protektahan ng anak natin. Hindi ko kayang buhayin sa loob ko. Hindi na siya sigurado kung ano ang pinagsisisihan niya. Pakiramdam niya gumuho ang lahat. Nabigo siya at nabigo si Dennis. Nawalan siya ng pagkakataon upang ibigay ang pamilya na matagal nilang pinapangarap. Wala ni isang salita si Dennis ng ilang sandali. Hinawakan siya nito ng mas mahigpit at inayos ang kanyang buhok. Nararamdaman niyang nanginginig din ito sa tindi ng emosyon. Anita, tingnan mo ako. Marahan itong hinaplos ang kanyang pisngi. Hindi mo ako binigo. Hindi mo binigo ang mga anak natin. Hindi ikaw ang may kasalanan nito. Magkasama tayo dito, tandaan mo. Napagdaanan natin to dati. Kaya alam kong malalampasan natin tong dalawa. Napayuko si Anita habang punong-puno ng luha ang mga mata. Pero sobrang sakit, Dennis. Sakit na naman at hindi ko na alam kung paano ko pakakayanin tiisin to. Pakiramdam ko'y nasisira na ako. Pinaamo ni Dennis ang boses at hinaplos ang kanyang buhok. Nararamdaman ko rin yan, pero hindi tayo pwedeng sumuko. Hindi ngayon, hindi kailanman. Nandito ako para sa'yo. Lagi. Ano man ang mangyari. Tila bumalot na parang kumot ang mga salita ni Dennis sa kanya. Ngunit hindi pa rin tumigil ang mga luha. Pero kahit ganon, pakiramdam niya'y nawawala siya. Nag-iisa sa kanyang kalungkutan kahit na si Dennis ay naroon sa kanyang tabi. Hindi ko na kayang mawalan pa ng pag-asa, bulong ni Anita. Pero hindi ko alam kung kaya ko pa bang tiisin. Pinunasan ni Dennis ang kanyang mga luha. Hindi ka nag-iisa at hindi tayo kailangang mawalan ng pag-asa. Patuloy tayong lalaban, magkasama. Patuloy tayong lalaban para sa pamilyang gusto natin, Anita. Lagi ako nandito para sa'yo. Ano man ang mangyari, malalampasan natin to. Sumandal si Anita sa mga palad ni Dennis. Pinayagan ang mga luha na dumaloy ng malaya ngayon. Alam niyang hindi niya na kailangang magpanggap na malakas pa. Wasak siya, ngunit si Dennis ay nariyan sa tabi niya. At yon, kahit papaano, isang bagay na maaari niyang panghawakan. Pero hanggang kailan ba mananatili si Dennis na umuunawa, magbibigay ng pag-asa at magiging tapat sa kanya? Oo, wag kang mag-alala. Nakangiting sabi ni Anita sa kanyang best friend na si Dina. Dadalhin ko dyan mamaya yung mga regalo ko sa inaanak ko. Sige, bye na muna. Nandito ako sa mall. Bibili ako ng pangregalo kasi yung mami ng inaanak ko sobrang demanding. Natawa na lang si Dina ng mamaalam at ibaba ang tawag. Nakatayo si Anita sa section ng mga gamit na pang-baby sa mall. Naging sobrang focus siya sa mga hanay ng malalambot na pastel-colored na gamit na pang-baby nang ilang sandali pa nahagip ng kanyang paningin si Dennis. Natawa si Anita. Teka, si Dennis yun na. Tatawagin niya na sana pero natigilan siya sa kasama nitong babae. Sa una, hindi niya agad napansin na parang may kakaiba. Inisip niya na siguro ay nagkamali lang siya o baka magkaibang magkasintahan lang. Pero hindi, nandoon si Dennis, nakatayo katabi ang isang babae na may hawak na baby stroller. At nasa loob noon ang isang sanggol. Parang nabitin ang hininga ni Anita. Parang tumigil ang hangin sa paligid niya. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Gusto niyang tumingin palayo, tanggihan kung ano ang nakikita niya, pero hindi niya magawa. Ngumiti ang babae kay Dennis at labis ang gulat na naramdaman ni Anita nang makita niyang hinalikan nito sa pisngi ang kanyang asawa. Sa halip na lumayo si Dennis, ngumiti lang ito pabalik sa babaeng kasama nito. At ang mga mata ng asawa niya, puno ng isang bagay na hindi pa nakita ni Anita sa kanya. Natigilan lang siya sa kinatatayuan niya. Tumingin siya sa sanggol na parabang ang perpektong pamilya ng mga ito. Parabang siya ang kabit at walang karapatan sa kanyang asawa. Nagbabanta ng bumagsak ang mga luha ni Anita, ngunit pinigilan niya yon. Hindi siya makapaniwala na magagawa sa kanya yun ni Dennis. Hindi niya gustong paniwalaan kung ano ang nakikita niya. Ayaw niyang isipin ang pinakamasama, pero ang imahe ni Dennis na ngumingiti sa babae, ang pagsasalo ng sandaling yon kasama ang bata, hindi kayang mawala sa isip ni Anita. Maya-maya'y napatingin na sa kanya si Dennis at bumaha agad ang gulat sa mukha nito nang makita siya. Anita? Parang gumuho ang mundo ni Anita. Hindi siya makahinga ng maayos. Tinalikuran niya ito at tumakbo papalabas.
Gusto niyang sigawan ng dalawa, harapin ang kataksilan ng mga ito. Gusto niyang saktan, ipahiya, pero hindi niya magawa. Sa halip, tumakbo siya. Iniisip ang bata kung gaano ito kainosente at kung paano hindi niya kayang maging bahagi ng karumihang iyon. Ayaw niyang siya ang magsimula ng away. Hindi niya magagawa iyon. Pag-uwi ni Anita, ang katahimikan ay parang humihigop ng hangin. Bumagsak siya sa sofa, ang mukha ay nakabaon sa mga kamay. Narinig niya ang mga yapak ni Dennis na sinundan pala siya kaagad. Anita, Nanginginig ang boses na sabi ni Dennis at lumapit sa kanya para lumuhod sa kanyang tabi. pasensya na. Please, pakinggan mo ko. Hindi niya kayang tanggapin ang presensya nito. Hindi niya inasahan na may mas iwawasak pa pala ang kanyang puso. Bakit, Dennis? Bakit? May bahid ng sakit ang boses ni Anita. Paano mo nagawa sa akin to? Sa atin? Frustrated ako. Sabi ni Dennis sa kanya at punong-puno ng emosyon ng boses. Hindi ko alam kung paano haharapin lahat ng pinagdaanan natin. Naghanap ako ng aliw sa kanya. Isang pagkakamali, Anita. Hindi ko plano na mangyari to pero pakiramdam ko nawawala ako. At nandyan siya. At nangyari na lang. Nagkaroon kami ng anak. Hindi ko masabi sa'yo na ganito nang ginagawa ko dahil natatakot ako sa sarili kong pagkakamali. Isa pa, hindi ko na gustong dagdagan pang bigat na nararamdaman mo. Hindi na kayang pigilin ni Anita ang kanyang emosyon. Malakas niyang sinampal si Dennis. Nakatulala lang naman ng asawa niya pagkatapos nun. Tila dinadama ang sakit ng ginawa niyang sampal. Mas dumaloy ang mga luha niya at pinaghampas ang mga balikat nito. Wala kang kwenta, Dennis. Nagsinungaling ka sa akin. Niloko mo ko. Puno ng hinanakit na sabi ni Anita. Nasa kanya ka habang ako nandito. Hirap na palagi na lang tanggapin na namamatay ang mga anak natin. Bumagsak ang mukha ni Dennis sa pagsisisi. Pasensya na. Hindi ko talaga gustong saktan ka. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kalala ang mga pagkakamali ko. Umiling si Anita at punong-puno ng mga luha ang mukha. Huli na para sa mga paghingi ng tawad. Ginawa mo na. Pinili mo na. Nahanap mo lang ang isang babae na kayang ibigay sa'yo ang hindi ko kayang ibigay, Dennis. Alam mo ba kung gaano kalaking insulto para sa akin yon? Tumingin si Dennis sa kanya habang may bakas ng desperasyon ang mukha nito. Mahal kita, Anita. Lagi. Pero nagbabago ang mga bagay sa paglipas ng panahon. Galit ka't nasasaktan at naiintindihan ko yon. Pasensya ka na talaga. Tahimik pero malamig ang boses ni Anita. Wala na akong pakialam, Dennis. Wala na akong pakialam sa mga dahilan mo. Ginawa mo ang desisyon mo. Maliwanag na sa akin ang lahat. Tumayo siya, binunasan ang mukha gamit ang likod ng kamay. Dapat ikaw nandun sa kanya at sa anak mo. Aalis na ako, tapos na tayo. Wala na rin namang patutunguhan pa to. Process na lang natin ang annulment natin. Hindi ko na gustong manatili pa rito. Hindi na naman ako tanggap ng mga magulang mo at hindi kita guguluhin. Kayo ng bago mong pamilya. Kayo ang magsama. Wala na akong pakialam. Puno ng pagsisisi ang mukha ni Dennis. Pasensya na, Anita. Hindi ko gusto matapos ng ganito. Hindi na sumagot si Anita. Tinalikuran niya na ito. Ayaw niya nang lumaban pa. Wala na rin namang saysay at sarili niya lang ang bibigyan niya ng gulo. Gusto niya na lang tumahimik sa isang tabi. Walang kahit na anong gagawin sa mga bagay na nagpapasakit sa kanyang puso. Maghihintay na lang siguro siya na iganti ng tadhana sa mga taong sinaktan siya ng sobra. Masyado na kasi siyang pagod para lumaban pa, magpatuloy at magpanggap na hindi nasasaktan. Sure ka ba rito, Anita? Okay ka lang mag-isa rito sa kondo mo? Tanong ni Dina sa kanya. Tumango naman agad si Anita at sinikap na ipakita ang ngiti sa kanyang kaibigan. Oo, okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Salamat, sige na, umalis ka na. Susunduin mo pa ang anak mo, hindi ba? Napabuntong hininga si Dina at mahigpit siyang niyakap. Kapag hindi mo na kaya ang bigat ng nararamdaman mo, tandaan mo na pwedeng-pwede mo akong makita. Kapag nararamdaman mong wala ng pag-asa, isipin mo lang ako, tumakbo ka sa akin. Welcome na welcome ka sa bahay namin. Tumulo ang mga luha ni Anita at marahang tumango. Pero ang totoo, wala na naman talaga siyang nakita na kahit na anong pag-asa. Kahit ano pang mga salita ang sabihin ng kanyang kaibigan, tila hindi nagagaan pa ang loob niya.
Lumaki siya sa kanyang ina na walang ibang inisip kundi ang kumita ng pera at magpagamit sa iba't ibang lalaki. Kaya doong bata pa siya, naging layunin at pangarap din talaga niya ang makaalis sa poder ng mga ito. Nang magkaroon siya ng unang boyfriend, sobrang nakakasakal. Nang magpakasal, hindi naman siya nagustuhan ng kanyang mga biyenan dahil sa family background na mayroon siya. Hindi rin siya magkaroon ng anak, kaya ngayon ay naghanap ng ibang babae ang kanyang asawa. Ano pa bang silbi ko sa mundong to? Tumulo ang mga luha ni Anita. Bakit pa ba ako nabuhay kung ganito lang din naman? Pagod na ako. Umasa na magiging maayos din ang lahat. Parang kahit anong gawin ko, hindi ako magiging masaya kasi hindi pwede. Nang araw na yon, lumabas si Anita. Sinubukan niya kung mararamdaman niya pa rin ang kulay ng mundo at saya ng buhay. Pero parang manhid na talaga siya sa bawat sakit na kanyang nararamdaman. Kaya namalaya niya na lang na bumili siya ng lason para sa kanyang sarili. Desidido na siyang tapusin ang kanyang buhay. Pero kailan ba siya pinagbigyan ng Diyos sa mga bagay na gusto niyang gawin? Tulungan mo po ako. Gutom na po ako. Sabi ng isang batang babae sa kanya na namamagana ang mga mata dahil sa pag-iyak. Gutom na po ako. Wala na po akong makain. Lalagpasan niya sana ang bata, pero nababagabag ang kanyang isip at puso. Lumingon siya sa bata at mabilis itong hinila. Halika, sumama ka sa kondo ko, pakakainin kita. Tumulo ang mga luha ng bata. Maraming salamat po. Napabuntong hininga na lang si Anita. Pagkarating sa bahay, inilapag niya ang biniling lason. Pumunta siya sa kusina para ipagluto ang batang umuumot sa kanya ng pagkain at humihingi ng tulong. Nang matapos magluto, binigyan niya na lang ito. Maraming salamat po, mahinang sabi ng bata. Napairap naman siya. Umalis ka na pagkatapos mong kumain. May gagawin pa ako. Umuwi ka na sa inyo. Pero iba ang sinagot ng bata sa kanya. Ako po si Angel. Pwede po bang dito na lang ako? Wala na po ako magulang. Namatay po sa sunog ang nanay ko. Ang tatay ko, ewan ko po. Umalis po ako sa tita ko kasi sinasaktan ako. Hindi ka po ba nagugutom? Kain ka rin po. Umiling naman si Anita. Ayokong kumain. Pagkatapos mo dyan, umalis ka na. Mabilis buksan ang pinto. Kinuha ni Anita ang plastic na may lason at pumunta sa kwarto. Doon ay tahimik na namang tumulo ang kanyang mga luha. Gusto niya na talagang mawala sa mundo at siya ang gagawa ng paraan para mangyari iyon. Binuksan niya ang bote. Iinumin niya sana yon nang bigla niyang marinig ang maliit na boses ng batang babae. Kumakanta ito at hindi niya alam kung bakit nagbibigay yon ng kapayapaan sa kanya. Nabitiwan ni Anita ang bote at malakas na lamang na napahikbi. Dahil doon, naalarma si Angel at hindi napigilang tingnan siya sa loob ng kwarto. Okay lang po ba ikaw? Tanong ni Angel sa kanya. Tumayo si Anita at marahang niyakap ang bata. Napapikit dahil himalang gumaan ang kanyang kalooban. Salamat. Hinagod nito ang kanyang likod. Salamat din po. Salamat po sa pagkain. Parang lumiwanag na po ulit ang mundo ko. Hindi na po ako nahihilo sa sobrang gutom. Mas lalong tumulo ang mga luha ni Anita. Pakiramdam niya, si Angel ang pag-asang ibinigay sa kanya ng Diyos. Ang liwanag sa kabila ng kadiliman at ang taong mag-aahon sa kanya mula sa kalungkutan. Angel, anong ginagawa mo? Mabibigat yung mga nililinis mo. Ano ka ba naman? Ako na dyan. Bulalas ni Anita nang makita niya si Angel na labis kong maglinis sa kanyang kondo. Ngumiti naman ito sa kanya. Gusto ko pong maglinis, Nay Anita. Gusto ko po kasing magpasalamat kasi hindi mo po ako pinalayas. May maganda po akong kwarto, saka pinapakain mo po ako ng masasarap na pagkain. Napangiti naman siya at hinaplos ang buhok nito. Hindi ba, sabi ko sa'yo, kukup-kupin na kita? Wala akong hinihintay na kahit na anong kapalit. Ang gusto ko lang maging komportable ka rito. At nakuha ko ng records mo sa school. Sa susunod na taon, mag-aaral ka na. Nanlaki ang mga mata ni Angel sa sobrang tuwa. Maraming salamat po. Sobrang bait mo po. Hinaplos niya ang buhok ni Angel. Salamat at binigyan mo ako ng pag-asa. Nang dumating ka sa buhay ko, parang nagkaroon pa rin ng saysayang buhay ko. Napangiti si Angel at mahigpit siyang niyakap. Mahal po kita, Nay Anita. Gusto ko rin po na maging masaya. Bahagyan niya namang nahanap ang kasiyahan kasama si Angel.
Nung isang araw, nagkita na sila ni Dennis para sa annulment. Gusto niya nang maproseso yon para matapos na. Ayaw niya rin naman na may connection pa sa dating asawa. Kontento na si Anita na si Angel ang kasama niya sa buhay. Subalit makalipas ang isang taon, nakilala niya ang tunay na ama ni Angel na si Richard. Wala na siyang balak mag-asawa ulit, subalit hindi niya inasahang titibok pa muli ang kanyang puso para sa isang lalaki. Alam kong marami kang pinagdaanan, pero sana bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo na magmahal ulit. Puno ng emosyon na sabi ni Richard sa kanya. Natawa naman siya at tiningnan ito. Akala ko si Angel lang ang kailangan mo. Bakit ngayon nanliligaw ka na sa akin? Humalakak din naman si Richard. Sino bang hindi mahuhulog sa katulad mo? Walang kwentang asawa mo. Bakit pinakawalan ng gintong katulad mo? Napangiti na lang si Anita. Hindi nagtagal, naging sila na rin naman ni Richard. At masasabi niyang masaya at walang pagsisisi na ito ang pinili niyang makasama habang buhay sa pagkakataong iyon. Hindi na siya sumubok na magkaroon ng anak dahil takot siyang makuna na naman. Sapat na naman sa kanila si Angel. Pero kahit wala sa plano, binigyan pa rin sila ng Diyos ng anak ni Richard. Para bang gustong sabihin ng may kapal na nasa tamang ayos na ang lahat sa buhay ni Anita. Kaya wala na siyang dapat pang ipag-alala. Okay ka lang ba? Kumusta ang lagay mo, mahal? Tanong ni Richard sa kanya pagkatapos manganak. Ngumiti naman si Anita kahit namumutla at nakakaramdam pa ng sakit. Masaya ako. Masayang masaya, Richard. May tumakas na luha sa mga mata nito at hinalikan siya sa noo. Masaya rin ako na masaya ka. Napaka-strong mong tao. Deserve mong maging ina. Mahal na mahal kita, Anita. Ang galing-galing mo. Nagawa mo. Tumulo na rin ang mga luha niya. Pwede pala umiyak sa kabila ng labis na kagalakang nararamdaman. Matapang siya at lumalaban na ulit sa buhay dahil sa bagong pamilya na mayroon siya. Kaya ipinangako ni Anita sa kanyang sarili na iingatan, pahahalagahan at mamahalin ang pamilyang bumuo muli ng kanyang pagkatao. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na may mga pagsubok sa buhay natin na parang mahirap lusutan. Pero tandaan natin na darating ang panahon na bibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa at lahat ng mga problema natin, bibigyan niya pa rin ng katapusan. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.